Ang tanong na hinamon ang pagkatao ni Jesus, tao ba siya o anyong tao lang? Sa paglipas ng panahon, maraming tanong ang ibinato ng simbahan tungkol kay Jesus. Mga tanong na hindi lamang intelektual, kundi nakaugat sa mismong puso ng pananampalataya. Isa sa mga pinakamabigat sa mga ito ay ang tanong tungkol sa kanyang pagkatao. Kung si Jesus ay tunay na Diyos, hanggang saan niya kayang pasukin ang karanasan ng tao? Kung siya ay banal, maaari ba siyang masaktan? At kung siya ay walang kasalanan, kailangan ba talaga niyang mamatay? Ang mga tanong na ito ay hindi basta bunga ng pagdududa, kundi ng seryosong pagsisikap na unawain kung paano nagtatagpo ang pagkadiyos at pagkatao sa iisang persona. Sa unang mga siglo ng Christianity, hindi agad malinaw ang sagot. Habang lumalalim ang pagsamba kay Kristo bilang banal, may ilan na nagsimulang magtanong kung ang kanyang pagiging tao ay dapat bang unawain sa literal na paraan. Para sa kanila, tila hindi angkop na ang isang banal na nilalang ay tunay na nagugutom, tunay na napapagod, at tunay na nasasaktan. May mga Kristiyanong naniwalang ang kanyang katawan ay hindi ganap na pisikal, kundi anyong nakikita lamang, isang anyong pinahintulutan upang siya ay makilala ng tao, ngunit hindi nangangahulugang siya ay tunay na nagdusa sa laman. Sa ganitong pagtingin, si Jesus ay mukhang tao ngunit hindi lubos na tao. Ang kanyang paglalakad, ang kanyang paghihirap at maging ang kanyang kamatayan ay itinuturing na anyong ipinakita lamang, hindi karanasang tunay na dinanas. Para sa kanila, ang kabanalan ni Kristo ay hindi dapat nadadapuan ng sakit o paghihirap sapagkat ang pagdurusa ay itinuturing na bahagi ng kahinaan ng materyal na mundo. Kaya upang mapanatili ang kanyang pagkadiyos na malinis at hindi nadadapuan ng sakit, ipinapalagay nilang ang kanyang katawan ay tila anino lamang ng tunay na presensya. Ngunit sa ganitong punto, sumisibol ang isang tanong na hindi madaling iwasan. Kung ang katawan ni Jesus ay ilusyon lamang, ano ang ibig sabihin ng krus? Kung ang kanyang paghihirap ay hindi tunay, paano mauunawaan ang lalim ng sakripisyong iniuugnay sa kaligtasan? At kung ang kanyang kamatayan ay anyo lamang ng pagpapakita, ano ang kahulugan ng muling pagkabuhay na ipinahayag ng simbahan bilang sentro ng pananampalataya? Sa ganitong tensyon, nagsimula ang isa sa mga unang malalim na debate ng simbahan, hindi na tungkol sa kung gaano ka-Diyos si Jesus, kundi tungkol sa kung gaano siya katao. Dito papasok ang usaping haharapin ng mga unang Kristiyano. Kung ang kaligtasan ay naganap sa pamamagitan ni Kristo, kailangan bang ang kanyang pagkatao ay tunay o sapat nang ito ay anyo lamang ng pagpapakita? Sa tanong na ito, magsisimula ang paghubog ng isa sa pinakamahalagang paninindigan ng maagang simbahan tungkol sa misteryo ng pagkakatawang tao. Upang maunawaan kung bakit naging seryosong usapin ang pagkatao ni Jesus sa mga unang siglo ng simbahan, kailangang balikan ang intelektual na mundong ginagalawan ng mga unang Kristiyano. Ang Christianity ay hindi nanatili sa loob lamang ng kontekstong Hudyo kung saan ito isinilang. Habang ito ay lumalawak sa loob ng Imperyong Romano, nakatagpo nito ang mundong Griego. Isang mundong may sariling malalim na tradisyon ng pilosopiya, metapisika at pag-unawa sa kalikasan ng realidad. At sa mundong ito may isang pananaw na malaki ang magiging impluwensya sa paraan ng pagtingin kay Jesus. Ang paghahati sa pagitan ng espiritu at materya. Sa maraming anyo ng pilosopiyang Griego, lalo na sa mga impluwensyang Platoniko, itinuturing ang espiritu bilang mabuti, dalisay, at malapit sa banal, samantalang ang materya ay nakikitang mababa, nabubulok at may bahid ng kahinaan. Ang katawan ay hindi itinuturing na tahanan ng kaluwalhatian, kundi bilang kulungan ng kaluluwa. Ang paghihirap, pagkapagod, gutom at kamatayan ay nakaugnay sa pagiging materyal, mga palatandaan ng limitasyon at hindi ng kabanalan. Sa ganitong pananaw, ang pagiging banal ay lalong nagiging kaugnay ng pagiging malaya sa laman, hindi nakatali rito. Dahil dito,
nang marinig ng ilang Griyegong Kristiyano ang pahayag na ang Diyos ay nagkatawang tao, hindi ito agad naging madali para sa kanilang tanggapin sa literal na kahulugan. Para sa kanila, ang ideya na ang banal ay papasok sa pisikal na katawan, magugutom, mapapagod, masasaktan at mamamatay ay tila hindi akma sa dignidad ng pagka-Diyos. Kung ang materya ay mababa at may bahid ng pagkasira, paano magiging angkop na ito ang maging daluyan ng presensya ng banal? At kung ang Diyos ay ganap na dalisay, bakit siya papasok sa kalagayang may kahinaan at limitasyon? Dito nagsimulang maramdaman ang pilosopikal na tensyon sa loob ng maagang Christianity. Sa isang banda, malinaw ang pahayag ng pananampalatayang Kristiyano. Ang salita ay nagkatawang tao, ipinanganak, namuhay, naghirap at namatay si Jesus sa loob ng kasaysayan. Ang pagkakatawang tao ay hindi simbolo lamang, kundi sentral na bahagi ng kwento ng kaligtasan. Ngunit sa kabilang banda, ang pilosopikal na balangkas ng mundong Griego ay nagsasabing, ang banal ay hindi dapat nagiging laman. Ang tunay na banal ay hindi nasasaktan, hindi nagugutom at hindi namamatay. Sa pagitan ng dalawang ito, ng pahayag, ng pananampalataya at ng luhika ng pilosopiya, nabuo ang isang mahirap na tanong, kung banal si Jesus, paano siya nagkaroon ng pisikal na katawan? Kung siya ay tunay na Diyos, paano siya nakaranas ng pagdurusa na karaniwan sa materyal na kalagayan ng tao? At kung ang katawan ay may bahid ng kahinaan, paano naging daluyan ito ng banal na presensya nang hindi nasisira ang kabanalan nito? Ang tanong na ito ay hindi simpleng abstraktong palaisipan. Ito ay may implikasyon sa mismong pag-unawa sa kaligtasan. Sapagkat kung ang Diyos ay tunay na pumasok sa karanasan ng tao, nangangahulugan itong walang bahagi ng pagiging tao ang hindi niya inabot. Ngunit kung ang kanyang katawan ay hindi tunay, kung ito ay anyo lamang na ipinakita, nagbabago ang kahulugan ng pagkakatawang tao. Sa ganitong punto, nagsimulang umusbong ang mga paliwanag na susubok iligtas ang kabanalan ni Kristo mula sa material na paghihirap. Mga paliwanag na magbubunga ng isa sa mga pinakaunang kontrobersya sa kasaysayan ng simbahan. Sa loob ng kontekstong intelektual na nahubog ng pilosopiyang Griego, unti-unting lumitaw ang isang paliwanag na susubok iligtas ang kabanalan ni Jesus mula sa problemang dulot ng material na katawan. Ang paliwanag na ito ang kalaunang makikilala bilang Docetism, isang salitang nagmula sa Griegong dokein, na ang ibig sabihin ay magmukha o magpakita lamang. Sa pinakapayak na pagpapakahulugan, ang Docetism ay ang paniniwalang ang pagiging tao ni Jesus ay hindi tunay na ontologikal na kalagayan, kundi anyong nakikita lamang ng tao. Siya ay nagpakitang tao ngunit hindi nagkatawang tao sa ganap na kahulugan. Sa ganitong pananaw, ang katawan ni Jesus ay hindi binubuo ng laman at dugo tulad ng sa karaniwang tao. Ito ay anyong ipinakita upang siya ay makilala, makausap at masundan ng mga tao, ngunit hindi nangangahulugang siya ay nakaranas ng pisikal na limitasyon. Ang kanyang paglalakad ay maaaring makita, ngunit hindi nangangahulugang siya ay napapagod. Ang kanyang pagkain ay maaaring nasaksihan, ngunit hindi nangangahulugang siya ay nagugutom. Ang kanyang paghihirap ay maaaring inilarawan, ngunit hindi nangangahulugang ito ay tunay na dinanas ng kanyang laman. Sa pinakamatinding anyo ng pananaw na ito, maging ang kanyang kamatayan ay itinuturing na anyo lamang ng pagpapakita, isang eksenang ipinahintulot upang matupad ang isang espiritual na layunin, ngunit hindi isang pisikal na pagpanaw. Upang maipaliwanag ang ganitong konsepto, gumamit ang mga tagapagtanggol ng ideyang ito ng mga larawang mas malapit sa pilosopiya kaysa sa kasaysayan. Inihahalin tulad nila ang presensya ni Jesus sa liwanag na dumaraan sa salamin. Nakikita, ngunit hindi nadadapuan ng bigat ng materya. May iba namang naglalarawan sa kanya na parang anino, may hugis, ngunit walang solidong laman. Sa makabagong paghahalintulad, maaaring ihambing ang kanilang pananaw sa isang hologram. Malinaw sa paningin, ngunit walang pisikal na substansya na mahahawakan o masasaktan. Ang mga larawang ito ay hindi simpleng imahinasyon, kundi pagtatangkang ipagtanggol ang ideya na ang banal ay maaaring magpakita sa mundo ng hindi tunay na nagiging bahagi ng kahinaan nito. Hindi mahirap maunawaan kung bakit naging kaakit-akit
ang ganitong paliwanag sa ilang Kristiyano noong unang mga siglo. Sa pamamagitan ng Docetism, napapanatili ang lubos na kabanalan ni Jesus. Kung ang kanyang katawan ay hindi tunay na laman, hindi siya tunay na naghirap. Kung hindi siya tunay na naghirap, hindi nadapuan ng kahinaan ang kanyang pagkadiyos. Ganitong paraan, naiiwasan ang ideya na ang Diyos ay maaaring masaktan, mapagod o mamatay. Mga karanasang sa pananaw ng pilosopiyang Griego ay hindi akma sa banal na kalikasan. Higit pa rito, ang ganitong pagtingin ay nagiging tugma sa umiiral na pilosopikal na balangkas kung saan ang espiritu ay itinuturing na mataas at dalisay, samantalang ang materya ay mababa at may bahid ng pagkasira. Sa unang tingin, tila nalulutas, yun ang Docetism, ang isang mahirap na problema. Paano mapananatiling banal si Jesus nang hindi nasasangkot sa kahinaan ng laman? Ngunit sa mas malalim na pagsusuri, ang ganitong solusyon ay may kaakibat na mabibigat na implikasyon. Kung ang kanyang katawan ay anyo lamang, ang kanyang paghihirap ay hindi tunay. Kung ang kanyang paghihirap ay hindi tunay, ang sakripisyo sa krus ay nawawala ng pisikal na realidad. At kung ang kanyang kamatayan ay hindi literal, ang muling pagkabuhay ay nagiging simbolo lamang, hindi isang makasaysayang pangyayari. Sa puntong ito, makikita na ang pagtatangkang iligtas ang kabanalan ni Kristo ay may kapalit na paglalayo sa kanya mula sa tunay na karanasan ng sangkatauhan. Gayunpaman, sa yugto ng kasaysayan, kung kailan ang wika at konsepto ng simbahan ay hinuhubog, palamang ang Docetism ay nanatiling isa sa mga seryosong pagtatangkang ipaliwanag ang misteryo ng pagkakatawang tao. Ito ay hindi simpleng pagtalikod sa pananampalataya, kundi pagsisikap na unawain kung paano maaaring magtagpo ang banal at ang material nang hindi nasisira ang alinman sa dalawa. At sa pagharap ng simbahan sa implikasyon ng ganitong pananaw, lalo pang lilinaw ang kahalagahan ng tanong. Kung ang kaligtasan ay naganap sa pamamagitan ni Kristo, gaano katotoo ang kanyang pagiging tao? Sa unang tingin, maaring magmukhang elegante ang paliwanag ng Docetism. Naliligtas nito ang kabanalan ni Kristo mula sa kahinaan ng laman at naiiwasan ang ideya na ang Diyos ay maaaring maghirap o mamatay. Ngunit habang masusing sinusuri ng simbahan ang implikasyon ng ganitong pananaw, unti-unting lumitaw na ang solusyong iniaalok nito ay may kapalit na mas malalim na problema. Sapagkat kung ang katawan ni Jesus ay ilusyon lamang, kung ito ay anyo lamang ng pagpapakita at hindi tunay na laman, nangangahulugan itong ang bawat pisikal na karanasang iniuugnay sa kanya ay nawawalan ng realidad. Kung ang kanyang katawan ay hindi tunay, ang kanyang paghihirap ay hindi tunay. Ang sakit na kanyang dinanas ay hindi literal na kirot, kundi eksenang pinahintulutan lamang na makita. Ang dugo na umagos sa krus ay hindi dugo sa pisikal na kahulugan, kundi simbolikong larawan lamang ng isang espiritual na pangyayari. At kung ang kanyang kamatayan ay hindi literal na pagpanaw ng isang buhay na katawan, kundi anyo lamang ng pagpapakita, nawawala ang makasaysayang bigat ng krus bilang sakripisyo. Sa ganitong balangkas, ang krus ay nagiging tanda lamang, hindi aktual na pag-aalay. Dito nagsimulang magtanong ang mga unang guro ng simbahan. Kung ang lahat ng ito ay hindi tunay na nangyari sa laman, ano ang iniligtas ni Kristo? Kung ang kanyang paghihirap ay hindi tunay, paano ito magiging daan ng kaligtasan? At kung ang kamatayan na kanyang dinaanan ay hindi literal, paano magiging makapangyarihan ang kanyang muling pagkabuhay laban sa tunay na kamatayan ng tao? Ang mga tanong na ito ay hindi simpleng retorikal. Nakaugat ang mga ito sa mismong lohika ng kaligtasan na ipinapahayag ng Christianity. Sa pagninilay na ito, unti-unting nabuo ang isang prinsipyong teolohikal na magiging mahalaga sa mga susunod na siglo. Ang ideyang ang hindi inako ay hindi naligtas. Kung ang anak ng Diyos ay hindi tunay na naging tao, hindi tunay na nagkaroon ng laman, hindi tunay na naghirap, at hindi tunay na namatay, kung gayon ang bahagi ng pagkataong iyon ay nananatiling hindi naabot ng kaligtasan. Sapagkat ang pagliligtas ay hindi nangyayari sa pamamagitan ng ilusyon, kundi sa pamamagitan ng pakikibahagi. Ang Diyos ay nagliligtas sa pamamagitan ng pagpasok sa mismong kalagayan na nais niyang tubusin. Sa ganitong pananaw, ang pagkakatawang tao ay hindi maaaring bawasan o gawing simbolo lamang,
Kung ang layunin ng kaligtasan ay ang paghilom ng sangkatauhan, kailangang ang mismong sangkatauhan ang inako ni Kristo. Ang gutom, pagkapagod, sakit at kamatayan, lahat ng ito ay bahagi ng karanasang tao na kailangang pasukin upang ito ay mabago mula sa loob. Kung ang mga ito ay hindi tunay na dinanas ni Jesus, kung gayon ang kaligtasan ay nananatiling panlabas, hindi nakaugat sa mismong realidad ng laman. Dito nagsimulang makita ng simbahan na ang pagtatanggol sa kabanalan ni Kristo sa pamamagitan ng pag-alis sa kanyang tunay na pagkatao ay nagbubunga ng teolohiyang kulang sa kakayahang ilarawan ang lalim ng kaligtasan. Ang isang Kristo na hindi tunay na nagdusa ay hindi ganap na nakibahagi sa paghihirap ng mundo. Ang isang Kristo na hindi tunay na namatay ay hindi ganap na pumasok sa pinakamatinding karanasan ng tao. At kung hindi siya pumasok dito, paano niya ito babaguhin mula sa loob? Sa ganitong punto ng pagninilay, hindi na lamang pilosopikal ang usapan. Ito ay naging pastoral at soteriological na kaugnay sa mismong pag-asa ng simbahan. Kung ilusyon ang katawan ni Kristo, ilusyon din ang sakripisyo. At kung ilusyon ang sakripisyo, ang kaligtasan ay nawawala ng makasaysayang pundasyon. Dahil dito, hindi nagtagal ay lumitaw ang matinding pagtutol mula sa mga unang pinuno ng simbahan. Mga gurong malapit pa sa tradisyong apostoliko na iginiit na ang kaligtasan ay nakataya sa katotohanan ng pagkakatawang tao. Dito magsisimulang pumasok ang boses ng mga apostolic fathers na magtatanggol sa paninindigang kung ang anak ay nagligtas sa pamamagitan ng kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay. Kung gayon ang lahat ng ito ay kailangang tunay, hindi anyo lamang kundi kasaysayang dinanas sa laman. Sa harap ng pag-usbong ng mga paliwanag na nagpapahina sa literal na pagkatao ni Jesus, hindi na natiling tahimik ang mga unang guro ng simbahan. Mula sa hanay ng mga tinatawag nating apostolic fathers, mga pinunong Kristiyano na itinuturing na pinakamalapit na salinlahi sa mga apostol, lumitaw ang isang matibay at malinaw na paninindigan. Ang kanilang awtoridad ay hindi lamang nakabatay sa talino o pilosopikal na kakayahan, kundi sa kanilang ugnayan sa mismong tradisyong apostoliko. Sila ang mga tumanggap ng pananampalataya mula sa mga nakakita at nakasama ng mga apostol, at sa ganitong diwa, ang kanilang pagtutol sa Docetism ay nag-ugat hindi sa abstraktong haka, kundi sa ipinamanang patotoo ng unang simbahan. Para sa kanila, hindi maaaring gawing simbolo lamang ang pagkatao ni Jesus. Ang kanilang paninindigan ay malinaw, na si Kristo ay totoong ipinanganak, totoong nagutom, totoong nagdusa at totoong namatay. Ang kanyang buhay ay hindi eksena ng pagpapakita lamang, kundi kasaysayang dinanas sa laman. Ang kanyang pag-iyak, pagkapagod at paghihirap ay hindi mga anyong ipinakita upang turuan ang tao, kundi mga karanasang tunay na pinasok ng anak ng Diyos. Sa kanilang pagtingin, ang pagtatanggol sa kabanalan ni Kristo sa pamamagitan ng pag-alis sa kanyang tunay na pagkatao ay hindi pagtatanggol, kundi pagbaluktot sa misteryo ng pagkakatawang tao. Mula rito umusbong ang isa sa pinakamabibigat na argumento laban sa Docetism. Kung ilusyon ang katawan, ilusyon din ang kaligtasan. Ang lohika ay hindi komplikado, ngunit napakalalim. Kung ang kamatayan ni Kristo ay hindi tunay, kung gayon walang tunay na sakripisyong naganap. Kung walang tunay na sakripisyo, ang krus ay nawawalan ng kapangyarihang magligtas. At kung ang muling pagkabuhay ay hindi pagbuhay sa isang tunay na katawan na namatay, nawawala ang tagumpay laban sa kamatayan na ipinapahayag ng pananampalataya. Sa madaling salita, ang kaligtasan ay hindi maaaring nakabatay sa isang pangyayaring hindi naman literal na nangyari. Sa kanilang teolohikal na pagninilay, iginiit ng mga apostolic fathers na ang kaligtasan ay nangangailangan ng tunay na pakikibahagi ng Diyos sa kalagayan ng tao. Ang kamatayan ay kailangang tunay upang ito ay mapagtagumpayan. Ang katawan ay kailangang tunay upang ito ay muling buhayin. At ang pagkakatawang tao ay kailangang literal upang ang sangkatauhan ay tunay na maabot ng pagliligtas. Ang Diyos ay hindi nagligtas mula sa malayo, kundi mula sa loob, sa pamamagitan ng pagpasok sa mismong karanasang nais niyang tubusin. Hindi lamang sa teoretikal na argumento makikita ang kanilang paninindigan, kundi maging sa buhay at pagsamba ng maagang simbahan.
Ang kanilang pag-unawa sa Eukaristiya, halimbawa, ay nakaugat sa paniniwalang ang tinatanggap nila ay ang katawan ni Kristo, hindi simbolo lamang kundi pakikibahagi sa tunay na laman na inialay para sa kaligtasan. Kung ang katawan ni Kristo ay ilusyon, nawawala ang lalim ng sakramentong ito. Gayun din sa kanilang pagtingin sa martiryo, ang paghihirap ng mga mananampalataya ay nakikita bilang pakikiisa sa tunay na paghihirap ni Kristo. Kung ang paghihirap ni Kristo ay hindi literal, nawawala ang batayan ng ganitong pakikiisa. Sa ganitong paraan, ang pagtutol ng mga Apostolic Fathers sa Docetism ay hindi lamang pagtatanggol sa isang doktrina, kundi pagtatanggol sa kabuuang balangkas ng pananampalatayang Kristiyano mula sa pagkakatawang tao hanggang sa krus, hanggang sa muling pagkabuhay at hanggang sa buhay ng simbahan. Para sa kanila, ang misteryo ng kaligtasan ay nakaugat sa katotohanang ang anak ng Diyos ay hindi lamang nagpakita bilang tao, kundi tunay na naging tao sa lahat ng kahulugan nito maliban sa kasalanan. Sa paglalim ng pagsusuri ng simbahan sa mga implikasyon ng Docetism, lalong naging malinaw na ang usapin ay hindi lamang tungkol sa kung paano ilalarawan ng katawan ni Jesus, kundi tungkol sa kabuuang balangkas ng kaligtasan. Ang tanong ay hindi na simpleng metapisikal, hindi na lamang kung may laman ba si Kristo o wala, kundi soteriological, kung paano nagaganap ang pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan. At sa puntong ito, nakita ng mga unang guro ng simbahan na kapag tinanggap ang Docetism, hindi lamang isang aspeto ng pananampalataya ang naaapektuhan, kundi ang mismong pundasyon nito. Kung ang katawan ni Jesus ay ilusyon lamang, kung siya ay nagpakitang tao ngunit hindi tunay na nagkatawang tao, nangangahulugan itong walang tunay na pagkakatawang taong naganap. Ang incarnation na sentro ng Kristiyanong kuwento ng kaligtasan ay nagiging simbolo lamang at hindi makasaysayang pakikibahagi ng Diyos sa kalagayan ng tao. Kung ang pagkakatawang tao ay hindi literal, nawawala ang paniniwalang ang Diyos mismo ang pumasok sa kahinaan ng laman upang ito ay tubusin mula sa loob. Mula rito, sumusunod ang mas mabigat na implikasyon. Kung ang katawan ni Kristo ay hindi tunay, ang krus ay hindi tunay na pagdurusa ng laman. Ang paghihirap na iniuugnay sa sakripisyo ay nawawala ng pisikal na realidad at ang dugo na naging sagisag ng pagtubos ay nagiging tanda lamang, hindi aktual na pag-aalay. Sa ganitong balangkas, ang krus ay nagiging simbolikong pangyayari, makapangyarihan sa kahulugan, ngunit hindi sa literal na sakripisyo na pinaniniwala ang nagbukas ng daan ng kaligtasan. At kung ang kamatayan ni Kristo ay hindi literal, ang muling pagkabuhay ay nawawalan din ng makasaysayang bigat. Ang tagumpay laban sa kamatayan ay hindi na tagumpay laban sa tunay na kamatayan ng katawan, kundi laban lamang sa isang anyong ipinakita. Ang resurrection ay nagiging alegorya, hindi makasaysayang pagbabalik ng buhay sa isang tunay na namatay na katawan. Sa ganitong punto, unti-unting nabubura ang tatlong haliging bumubuo sa sentro ng pananampalatayang Kristiyano. Ang pagkakatawang tao, ang krus at ang muling pagkabuhay. Kaya sa luhika ng simbahan, malinaw ang konklusyon. Kung walang tunay na pagkakatawang tao, walang tunay na krus. Kung walang tunay na krus, walang tunay na muling pagkabuhay. At kung wala ang tatlong ito sa kanilang literal na kahulugan, nawawala ang mismong realidad ng kaligtasan. Ang pagliligtas ay hindi na nakaugat sa pakikibahagi ng Diyos sa kasaysayan, kundi sa isang espiritual na simbolismong walang makasaysayang pundasyon. Ngunit lampas sa teolohikal na lohika, may mas personal at emosyonal na dimensyon ng usaping ito na hindi rin maaaring ipagwalang bahala. Kung ang Diyos na ipinahayag kay Jesus ay hindi tunay na naghirap, kung ang kanyang sakit ay anyo lamang ng pagpapakita, nagiging malayo siya sa karanasan ng sangkatauhan. Ang isang Diyos na hindi nasasaktan ay Diyos na hindi lubos na nakikibahagi sa sakit ng mundo. Ang isang Diyos na hindi nagdusa ay maaring banal, ngunit tila nananatiling hiwalay sa pinagdaraanan ng tao. Sa kabilang banda, ang pananampalatayang Kristiyano ay nakaugat sa paniniwalang ang Diyos ay hindi nanatiling malayo, kundi lumapit, hindi lamang sa salita kundi sa laman. Ang kanyang pag-iyak, paghihirap at kamatayan ay nagiging patunay na ang banal ay hindi umiwas sa sakit ng mundo kundi pinasok ito.
Kaya kung aalisin ang katotohanan ng kanyang paghihirap, hindi lamang doktrina ang nawawala, kundi ang larawan ng Diyos na nakikiramay sa kahinaan ng tao. Sa ganitong kabuuang pagtingin, nakita ng simbahan na ang Docetism ay hindi simpleng alternatibong paliwanag, kundi isang pananaw na, bagamat layong ipagtanggol ang kabanalan ni Kristo, ay nagbubunga ng pananampalatayang kulang sa kakayahang ilarawan ang lalim ng pakikibahagi ng Diyos sa sangkatauhan. Ang pagtatanggol sa pagka-Diyos ni Jesus sa pamamagitan ng pag-alis sa kanyang tunay na pagkatao ay nagre-resulta sa isang kaligtasang malayo sa kasaysayan, malayo sa laman, at malayo sa mismong karanasan ng tao na nais nitong tubusin. Sa pagdating natin sa dulo ng usaping ito, unti-unting lumilinaw na ang tanong tungkol sa katawan ni Jesus ay hindi lamang tanong kung ano siya, kundi tanong kung gaano kalapit ang Diyos sa tao. Ang debate tungkol sa Docetism ay hindi simpleng pagtatalo ng pilosopiya, kundi paghahanap ng sagot sa mas malalim na pagnanais ng pananampalataya. Ang malaman kung ang Diyos na sinasamba ay tunay bang pumasok sa karanasan ng sangkatauhan o nanatiling malayo sa kabila ng pagpapakita. Kung si Jesus ay tunay na naging tao, kung ang kanyang katawan ay hindi ilusyon kundi laman na tulad ng sa atin, nangangahulugan itong ang Diyos ay hindi umiwas sa sakit ng mundo. Naramdaman niya ang kirot ng gutom, ang bigat ng pagod at ang hapdi ng sugat. Naranasan niya ang takot na kaakibat ng pagharap sa kamatayan at dinanas niya ang huling paghinga na siyang hangganan ng buhay ng tao. Sa ganitong pagtingin, ang pagkakatawang tao ay hindi dekorasyon ng kwento ng kaligtasan, kundi mismong paraan kung paano lumapit ang Diyos sa sangkatauhan. Sa ganitong liwanag, ang krus ay nagiging higit pa sa simbolo ng sakripisyo. Ito ay tagpo kung saan ang banal at ang marupok ay nagtagpo sa iisang karanasan ng pagdurusa. Ang dugo na umagos ay hindi larawan lamang, kundi tanda ng pakikibahagi ng Diyos sa kalagayang nais niyang tubusin. At ang kamatayan na kanyang dinaanan ay hindi eksena ng pagpapakita kundi pagpasok sa pinakamatinding realidad ng pagiging tao. Sa pamamagitan ng pagpasok na ito, nagkakaroon ng lalim ang pahayag na ang kaligtasan ay hindi nagmula sa malayo kundi mula sa loob ng karanasan ng sangkatauhan. Kung aalisin ng katotohanan ito, nagbabago ang anyo ng pananampalataya. Ang Diyos ay nananatiling banal, ngunit tila malayo. Ang kaligtasan ay nananatiling ipinangako, ngunit tila hindi ganap na nakaugat sa laman. Ngunit sa paninindigang ang anak ay tunay na nagkatawang tao, nananatili ang larawan ng Diyos na hindi umiwas sa sakit ng mundo, kundi pinasok ito upang baguhin mula sa loob. Ang kanyang pagdurusa ay nagiging tulay, hindi hadlang. Ang kanyang kamatayan ay nagiging daan, hindi wakas. Sa huli, ang usapin tungkol sa Docetism ay humahantong sa isang simpleng ngunit mabigat na pagninilay. Ang kaligtasan ay hindi ilusyon, sapagkat ang pagkakatawang tao ay hindi ilusyon. Ang paglapit ng Diyos sa tao ay hindi anyo lamang ng pagpapakita, kundi tunay na pakikibahagi sa kabuuan ng karanasan ng sangkatauhan. At sa katotohanang ito nakaugat ang pag-asa ng pananampalatayang Kristiyano, na ang Diyos na nagligtas ay Diyos na hindi nanatiling malayo kundi naging malapit hanggang sa dulo ng karanasan ng pagiging tao. Ito ang Historia PH, kung saan ang kasaysayan ng pananampalataya ay hindi lamang itinatala bilang hanay ng mga doktrina at formal na paniniwala, kundi sinusuri bilang mahabang paglalakbay ng pag-iisip ng simbahan sa harap ng hiwaga ng Diyos.